Bawat relihiyon at mga tradisyon ay may kanya-kanyang mga paniniwala at mga paraan sa pagdiriwang ng kanilang mga ritual. Ngunit ilan sa mga ito ay hindi pangkaraniwan at kakaiba kumpara sa mga ritual na alam natin. At ang iba nga rin dito ay mapanganib at hindi kaaya-aya sa paningin ng ibang mga tao. Ngunit ano nga ba ang mga katangian ng mga ito kung bakit sila naiiba sa ibang mga ritual? At sa video ngang ito ay aalamin natin ang 10 kakaibang religious rituals na isinasagawa ng iba't ibang mga kultura. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Famadihana. Ang Famadihana ay isang traditional ceremony na isinasagawa ng mga Merina people ng Madagascar upang alalahanin ang mga patay. Ang seremonyang ito ay isang mahalagang bahagi ng kultura ng mga Merina na nagpapakita ng kanilang paggalang sa kanilang mga ninuno at sa kanilang paniniwala na nagkakaroon sila ng ugnayan sa pagitan ng mga nabubuhay at mga patay pagdating sa espiritual na aspeto. Ginaganap ang Famadihana tuwing ika-7 taon, ngunit ang eksaktong petsa ay maaaring magkaiba-iba depende sa kalendaryo. Karugtong pa sa pagsasagawa ng ganitong seremonya, ang mga bangkay ng mga namatay na kamag-anak ay hinuhukay mula sa kanilang mga libingan, binabalot ng bagong tela at dinadala sa isang ritual parade sa paligid ng village. Ang parade ay sinasamahan ng masasayang musika at sayawan. Nagpapakita ito ng kasayahan at pagdiriwang sa halip na kalungkutan. Maliban dito, ang pangunahing layunin ng Famadihana ay muling pagsamahin ang mga buhay at patay sa isang espiritual na antas. Dahil naniniwala ang mga Merina na ang kanilang mga ninuno ay may mahalagang papel sa kanilang buhay at dapat silang igalang at pahalagahan. Sa pamamagitan ng pagpapalit ng tela at muling paggalang sa mga namatay na mahal sa buhay, ay napapanatili nila ang ugnayan sa kanila at natitiyak na ang kanilang mga ninuno ay patuloy na magbibigay ng gabay at proteksyon sa kanilang pamilya. Dagdag pa rito, ang paghahanda para sa Famadihana ay maraming proseso dahil nangangailangan ito ng sapat na panahon at pera, kung kaya't ito ay isang malaking event para sa bawat pamilya. Ang bawat member ng pamilya ay nag-aambag para sa mga gagamitin sa event tulad ng pagkain, inumin at mga tradisyonal na tela na siya namang gagamitin para sa seremonya. Sa mismong araw ng Famadihana, ang mga members ng pamilya ay pumupunta sa libingan ng kanilang mga ninuno at maingat na hinuhukay ang mga bangkay. Ang mga buto ay nililinisan at binabalot sa bagong tela. Matapos ang paglilinis at pagpapalit ng tela, ang mga bangkay ay dinadala sa paligid ng kanilang village habang isinasagawa ang parade. Ang kasiyahan at pagdiriwang na ito ay tumatagal ng ilang araw at sila ay sumasayaw, kumakanta at salo-salong kumakain. Number 2. Bullet Ant Glove. Ang Bullet Ant Glove ay isang tradisyonal na ritual na isinasagawa ng mga Sateremawe, isang tribo sa Amazon Rainforest sa Brazil. Kilala ito bilang isa sa pinakamasakit na pagsubok upang mapatunayan ang pagkalalaki at pagiging mandirigma ng isang tao sa buong mundo. Ang kamandag ng bullet ant ay nagdudulot ng matinding sakit dahil mararamdaman mo na para kang nasusunog, at katulad din ito pag binaril ng bala, kung kaya't tinawag sila na bullet ants. Ang sakit ay maaring tumagal ng 24 hours. Dito ay masusubok ang tibay at lakas ng loob ng mga batang lalaki sa tribo. Dagdag pa rito, sa pagsasagawa ng ritual, ang mga batang lalaki na nasa wastong edad na ay sinasanay at inihahanda para sa mahalagang event na ito. Ang mga matatanda sa tribo ang namamahala sa paghahanda ng bullet ant gloves na gawa naman mula sa mga dahon ng palm tree. Ang mga langgam ay iniipon at pinapahina gamit ang halamang gamot bago itusok ang kanilang mga katawan sa loob ng glove, at ang mga stingers ng mga langgam na ito ay nakalabas, at ang mga nanghihinang langgam ay muling nagkakaroon ng lakas at mas lalo silang nagiging matapang. Pagkatapos nito ay isinusuot na ng batang lalaki ang glove sa kanyang mga kamay at titiisin niya ang sakit ng kagat ng bullet ants sa loob ng 10 minuto. Ang ritual na ito ay madalas na ginagawa sa harap ng maraming tao at sinasabayan ito ng mga chants, sayaw at pagkanta upang suportahan ang batang lalaki sa kanyang pagsubok. Ang ganitong ritual ay ginagawa upang subukan ang kanyang kakayahan na manatiling kalmado at matatag sa harap ng matinding sakit. Gayon din, hindi lamang isang beses isinasagawa ang ganitong ritual dahil kinakailangan na ulitin ng batang lalaki ang pagsubok ng hindi bababa sa 20 beses sa kanyang buhay upang ituring na siya ay tunay na mandirigma.
Ang bawat pagsasagawa niya ng ganitong ritual ay nagpapalakas sa kanyang katayuan sa kanilang tribo at nagpapakita ng kanyang tapang at tibay. Bukod dito, ang mga kagat ng mga bullet ant ay nagiiwan ng mga tanda sa kanyang katawan at ito ang nagsisilbing simbolo na dumaan siya sa mga pagsubok at sa kanyang tagumpay. Number 3, Thaipusam. Ang Thaipusam ay isang makulay at masayang Hindu festival na ipinagdiriwang ng Tamil community sa iba't ibang bahagi ng mundo, lalo na sa Malaysia at Singapore. Ito ay nagaganap tuwing Thai month sa Tamil calendar. Ang festival ay ginagawa upang ialay sa Diyos na si Lord Murugan, siya ang anak ni Shiva at Parvati. Samantala, ang pinakakilalang gawain sa Thaipusam ay ang prosesyon ng mga mananampalataya na naglalakad mula sa isang templo patungo sa isa pang templo. Ang prosesyon sa Malaysia ay nagsisimula sa Sri Mahamariamman Temple sa Kuala Lumpur at nagtatapos sa Batu Caves na isang natural limestone hill. Sa Singapore naman, ang prosesyon ay nagmumula sa Sri Srinivasa Perumal Temple at nagtatapos sa Sri Thendayuthapani Temple. Dagdag pa rito, ang mga mananampalataya ay nagdadala ng iba't ibang uri ng kavadi na kadalasang ikinakabit sa kanilang katawan gamit ang mga hook at karayom, at ang pinakakilalang uri ng kavadi ay ang vel kavadi. Ito ay isang malaking structure na mayroong mga espada at karayom na nakabaon sa balat ng mga mananampalataya. Ang ganitong uri ng pagpapahirap sa sarili ay tanda ng kanilang pananampalataya at panata kay Lord Murugan. Subalit bago ang festival, ang mga mananampalataya ay nag-aayuno upang ihanda ang kanilang mga sarili para sa isang pagsubok. Maliban pa rito, ang mga prosesyon ay dinadaluhan ng libu-libong tao. Kabilang dito ang mga turista na pumupunta upang masaksihan ang makulay na pagdiriwang. Sa Malaysia, ang Thaipusam sa Batu Caves ay isa sa pinakamalaking Hindu festivals na dinadaluhan ng humigit kumulang 1.5 milyong tao taon-taon. Ang mga mananampalataya ay nagsisimula sa kanilang prosesyon sa gabi at nagpapatuloy ito hanggang umaga. Ang kanilang paglalakad ay sinasabayan din nila ng pagdarasal at mga awit. At ang ilan pa nga ay nag-aalay ng gatas sa Diyos sa pamamagitan ng pagsasabit ng mga clay pot sa kanilang mga balikat o ulo. Karagdagan pa, sa panahon ng Thaipusam, ang mga deboto ay naniniwala na ang kanilang mga sakripisyo at mga dasal ay nakakatulong upang malinis ang kanilang mga kasalanan. Number 4, El Colacho. Ang El Colacho ay isang tradisyonal na pagdiriwang na ginaganap naman sa bayan ng Castrillo de Murcia, Burgos, Spain. Bahagi ito ng pagdiriwang ng Corpus Christi na isang mahalagang kapistahan ng simbahang Katoliko. Ang El Colacho ay itinatag noong 1620 bilang isang ritual upang palayasin ang mga demonyo at magbigay ng proteksyon laban sa sakit at mga kamalasan. Sa pagdiriwang ng El Colacho, ang mga lalaking nakadamit na parang mga demonyo o tinatawag na colacho ay tumatalon sa mga sanggol na nakahiga sa mga foam sa gitna ng kalsada. Ang mga sanggol na karaniwang wala pang 1 taon ay inilalagay sa mga foam na ihinanda ng kanilang mga magulang. Kapag tumunog na ang mga drums at trumpets, ay tumatalon na ang mga colacho sa mga sanggol. Sinasabi na ang pagsasagawa ng ganitong gawain ay nag-aalis ng mga kasalanan at nagbibigay ng proteksyon laban sa mga masasamang espiritu. Dagdag pa rito, ang El Colacho ay ginaganap tuwing linggo pagkatapos ng Corpus Christi, ngunit nag-iiba-iba ang petsa nito bawat taon. Ang pagdiriwang ay tumatagal naman ng 4 na araw na puno ng mga parades, kantahan, at iba pang mga ceremonial activities. Ang mga colacho ay nagsusuot ng makukulay na damit, may dalang latigo at nakasuot din ng maskara na nagpapakita ng kanilang role bilang mga demonyo. Ang mga kasuotan at ang kabuuan ng ritual ay itinuturing na isang mahalagang bahagi ng kasaysayan at kultura ng Castrillo de Murcia. Sa kabila ng kontrobersya tungkol sa kaligtasan ng mga sanggol, ang El Colacho ay patuloy pa ring isinasagawa taon-taon. Ang mga sumusuporta sa gawaing ito ay nagsasabing inihahanda nilang mabuti ang lahat bago ito ganapin upang masiguro na magiging ligtas ang mga sanggol. Gayun din, patuloy itong sinusuri at pinag-aaralan ng mga authorities upang masiguro na walang masamang mangyayari sa mga sanggol.
Number 5, Holi. Ang Holi o kilala rin bilang Festival of Colors ay isang makulay at masayang pagdiriwang na ginaganap sa India at sa iba pang lugar sa mundo na may madaming populasyon ng mga Hindu. Ang Holi ay isang pagdiriwang para sa tagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan. Ito ay karaniwang ipinagdiriwang tuwing Palguna month. Sinasabi na nagmula ito sa mga alamat ng Hinduism, lalong higit sa kwento ni Hiranyakashipu, Prahlad at Holika. Ang pinagmula ng Holi ay nauugnay sa kwento ng Hari Hiranyakashipu, isang demonyong hari na naghangad na maging immortal at sambahin siya bilang isang Diyos. Ngunit ang kanyang anak na si Prahlad ay isang masugid na mananampalataya ni Vishnu. Dahil dito ay ninais ni Hiranyakashipu na patayin si Prahlad. Tinulungan siya ng kanyang kapatid na si Holika na may kapangyarihan na hindi masunog sa apoy. Pinagplanuhan nila na sunugin si Prahlad, ngunit nabaliktad ang pangyayari dahil si Holika ang nasunog at si Prahlad naman ay nakaligtas dahil sa kanyang taimtim na pananalig kay Vishnu. Ang kaganapang ito ay sinisimbolo sa Holikadahan. Ito ang gabi bago ganapin ang Holi kung saan nagsusunog sila ng mga bonfire bilang tanda ng tagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan. Bukod dito, ang Holi ay ipinagdiriwang sa dalawang pangunahing bahagi, ang Holikadahan at ang Rangwali Holi. Ang Holikadahan ay nagaganap sa gabi bago ang Holi, kung saan ang mga tao ay nagsasama-sama sa paligid ng bonfire, nananalangin para sa kanilang kagalingan at nag-aalay ng mga buto at butil bilang simbolo ng pag-aalay. At sa araw naman mismo ng Holi ginaganap ang Rangwali Holi, kung saan ang mga tao ay nagwiwisik ng mga makukulay na powder at tubig sa isa't isa. Ang mga kulay na ginagamit sa Holi ay may kani-kaniyang symbolism. Ang pula ay sumisimbolo ng pag-ibig at kasal. Ang blue ay kumakatawan sa Diyos na si Krishna. Ang dilaw ay para sa pagiging maunlad at masaya. At ang green naman ay sumisimbolo sa panibagong simula. Bukod sa pagsasaboy ng iba't ibang kulay ng powder, ang Holi ay panahon din para kalimutan ang galit at mga hinanakit. Gayun din, ang Holi ay hindi lamang isang religious celebration kundi isang bahagi rin ng kultura ng mga Indian. Ngunit sa kasalukuyan, ang Holi ay ipinagdiriwang na rin sa iba't ibang bahagi ng mundo tulad ng United States, Canada at United Kingdom. Number 6, Coffin Dance. Ang Coffin Dance na kilala rin bilang Dancing Pallbearers o Ghana Pallbearers ay isang tradisyon sa Ghana na kung saan ang mga nagluluksa ay sumasayaw at nagkakasiyahan bilang bahagi ng kanilang seremonya ng libing. Ang tradisyong ito ay sumikat sa buong mundo dahil sa mga viral videos na nagpapakita ng mga pallbearers na sumasayaw habang buhat ang kabaong. Ang Ghana ay may malalim na tradisyon pagdating sa panahon ng pagluluksa. Sa ibang tradisyon, ang libing ay itinuturing na isang pagkakataon upang magkasama-sama ang mga kaibigan at mga kapamilya upang alalahanin ang naging contribution ng namatay na mahal sa buhay. Subalit, ang mga funeral ceremonies sa Ghana ay maaaring maging marangya at ang mga tao ay nakasuot ng makukulay na damit, may masayang musika at sayaw. Ang kakaibang style ng coffin dance ay pinasimulan ng mga pallbearer na pinamumunuan ni Benjamin Adu na isang Ghanaian entrepreneur. Si Adu at ang kanyang team ay nag-o-offer ng serbisyo ng dancing pallbearers bilang isang paraan upang magbigay ng kasiyahan sa mga namatayan. Ngunit paano nga ba nakilala ang kakaibang tradisyon na ito? Noong 2020, isang video clip ng mga dancing pallbearers ang nag-viral sa internet. Ang video na ito ay naka-upload sa YouTube at sa iba pang mga social media platforms at mabilis din na kumalat at naging bahagi ng isang kilalang meme sa internet. Dahil sa pagsikat ng coffin dance ay mas nakilala ang kakaibang tradisyon na isinasagawa sa Ghana. Naging simbolo din ito ng masigla at positibong pananaw sa buhay at kamatayan, isang bagay na kakaiba sa maraming Western traditions pagdating sa pagluluksa. Dagdag pa dito, dahil na rin sa mga viral videos na sumikat sa internet, si Benjamin Adu at ang kanyang team ay nagkaroon ng mas maraming opportunity upang makapag-perform ng coffin dance sa iba't ibang bahagi ng mundo. Bukod pa dito, ang coffin dance ay nagkaroon din ng impluensya sa iba't ibang anyo ng arts at media, kabilang na ang mga music remix, animated videos at iba't ibang uri ng fan art. Ang kasikatan ng coffin dance ay nakakatulong din upang mas maunawaan at pahalagahan ang kakaibang funeral ceremony na isinasagawa sa Ghana. Number 7, Sky Burial.
Ang sky burial o jator ay isang tradisyonal na ritual sa isinasagawa sa Tibet na kung saan ang katawan ng isang namatay na tao ay inaalay sa mga ibon, partikular sa mga vultures. Ang ritual na ito ay may kaugnayan sa mga paniniwala ng Tibetan Buddhism na nagpapakita ng pagkilala at respeto sa maiksing panahon ng buhay at sa kamatayan. Ayon sa tradisyon na ito, ang katawan ng isang tao ay itinuturing na isang pansamantalang tirahan ng kaluluwa at hindi na mahalaga kapag ito ay namatay na. Sa halip na ilibing o sunugin, ang katawan ay inihahandog bilang pagkain upang suportahan ang ibang mga nilalang sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang proseso ng sky burial ay nagsisimula sa isang special ceremony na pinamumunuan ng mga lama o Buddhist monks. Ang katawan ng namatay na tao ay dinadala sa isang lugar na tinatawag na charnel ground. Mula dito, ang katawan ay binabasbasan at pinapahiran ng mga sacred oils at mga herbal mixture. Pagkatapos nito, ang mga ritual chants at mga panalangin ay isinasagawa upang gabayan ang kaluluwa ng namatay patungo sa susunod na buhay. Ang mga lama ay naniniwala na ang mga panalangin na ito ay mahalaga upang matulungan ang kaluluwa na magpatuloy sa kanyang spiritual journey. Pagkatapos ng seremonya, ang katawan ay inihahanda para ialay sa mga vultures. Ang isang rogyapa o sky burial specialist ay siyang nagsasagawa ng paghahati-hati ng bahagi ng katawan upang madali itong makain ng mga ibon. Dagdag pa dito, ang mga rogyapa ay may mga kaalaman at kasanayan din sa paghawak at pagprocess ng katawan at ito ay itinuturing nila na isang marangal at mahalagang trabaho. Habang pinoprocess ang katawan, sinisiguro din nila na walang bahagi nito ang masasayang. Sa pamamagitan ng ritual na ito ay ipinapakita nila ang kanilang paniniwala sa impermanence ng buhay. Ang pagbibigay ng katawan bilang pagkain ng mga vultures ay isang paraan ng pagsunod sa Buddhist principles na interdependence. Ayon dito, ang lahat ng mga nilalang ay magkakaugnay at umaasa sa isa't isa. Bagaman ang sky burial ay tradisyonal na isinasagawa sa Tibet, humaharap din ito sa mga hamon ng pagbabago ng panahon. Ang urbanization at mga pagbabago sa paraan ng pamumuhay ay nagdudulot naman ng pagbabago sa kanilang mga paniniwala at practices. Sa kabila nito ay patuloy pa rin naman itong isinasagawa sa mga rural areas sa Tibet at sa mga Tibetan communities sa iba't ibang bansa tulad ng India at Nepal. Number 8. Upheli AA. Ang Upheli AA ay isang kilalang pagdiriwang na isinasagawa sa Shetland, Scotland at nagpapakita ng mayamang Viking heritage ng rehiyon. Ginaganap ito tuwing huling Martes ng January at isa din itong celebration na puno ng kasaysayan, kultura at tradisyon. Ang Upheli AA ay nagmula sa mga Old Norse at pagan tradition na naimpluwensiyahan ng mga makabagong kultura sa Scotland. Ang pangalan nito ay nagmula sa Norse na Upheli Night na nangangahulugang huling gabi ng mga pista. Noong mga unang panahon, ito ay isang bahagi ng Yule o Christmas festivals na nagpapakita ng pagtatapos ng mahabang winter season at pagsalubong sa summer season. Samantala, ang pangunahing activities na isinasagawa tuwing Upheli AA ay ang presentation ng isang gali o Viking ship na pinalamutian ng mga intricate designs. Ang gali ay hinihila ng mga geysers o mga kalalakihan na nakadamit ng mga makukulay at Viking-themed costumes sa buong bayan. Ang leader ng grupo nito ay kilala rin bilang Jarl o Jarl Squad na nakadamit naman bilang mga Viking warriors. Ang climax ng pagdiriwang ay ang pagsusunog ng gali. Subalit kapag natapos na ang prosesyon sa buong bayan, ang gali ay dinadala sa isang open area upang sunugin. Kaugnay nito, ang seremonya ay sinisimulan sa pamamagitan ng pagkanta ng mga traditional songs at chants ng mga geysers habang hawak nila ang kanilang mga torch. Ang pagsusunog ng gali ay sumisimbolo sa pagtatapos ng isang season at pagkakaroon ng pag-asa para sa bagong simula. Bukod dito, ang Upheli AA ay hindi lamang isang visual spectacle, kundi isa ring mahalagang tradisyon sa Shetland. Gayon din, ang paghahanda para sa celebration na ito ay nagsisimula isang buwan bago ang mismong araw. Ang paggawa ng gali at mga costumes ay nagpapakita ng isang collaborative effort ng mga community members at nagpapakita din ito ng kanilang pagkakaisa at dedikasyon sa kanilang kultura. Ngunit bukod sa prosesyon at pagsunog ng gali, ang Upheli AA ay punong-puno din ng iba't ibang mga activities tulad ng mga sayawan at mga party na sinasabayan ng magagandang music.
at ito ay karaniwang tumatagal ng hanggang madaling araw. Number 9, Sundance. Ang Sundance ay isang mahalagang seremonya na ginagawa sa mga tribo ng Native American Plains tulad ng Sioux, Cheyenne at Arapaho. Ito din ay isang spiritual na ritual na ipinagdiriwang tuwing summer season bilang pasasalamat at paghingi ng biyaya sa kanilang Great Spirit. Samantala, ang paghahanda para sa pagdiriwang ng Sundance ay nagsisimula ilang linggo bago ang seremonya. Kabilang dito ang pagbuo ng isang circular dance arbor na karaniwang gawa sa mga sanga at mga balat ng hayop. Ang center ng arbor ay ang medicine pole na itinuturing na isang sacred symbol tungkol sa koneksyon sa pagitan ng langit at lupa. Gayon din, ang lahat ng tao sa komunidad ay tumutulong sa paghahanda, mula sa paghahanap ng mga materials na gagamitin hanggang sa pagtatayo ng structure. Sa katunayan, ang mga kasali dito ay tinatawag na mga dancers. Sumasayaw sila sa loob ng 4 na araw nang hindi kumakain o umiinom. Subalit, ang ilan naman ay nagsasagawa ng mga self-sacrifice o pagpaparusa sa sarili bilang bahagi ng kanilang ritual. Kaugnay nito ay karaniwan nilang ikinakabit ang mga matutulis na pako o buto sa kanilang dibdib o likod at tinatali sa medicine pole. Habang sila ay sumasayaw ay hinihila din nila ang mga tali bilang simbolo ng kanilang pagtitiis at pagsasakripisyo. Ang pagdiriwang ng Sundance ay puno ng mga panalangin, musika at mga sayaw. Ang mga matatanda sa komunidad ay nagsasagawa naman ng mga sacred ceremonies at nagtuturo sa mga tao. Ang mga chants at drum beats ay nagdudulot din ng isang rhythmic sounds na nagiging sentro ng ritual na ito. Ang mga musika ay hindi lamang nagbibigay ng aliw dahil nagsisilbing tulay din ito para sa mga dancers upang mas madaling makipag-ugnayan sa mga espiritu. Dagdag pa dito, ang mga miyembro ng tribo kasama ang mga pamilya ng dancers ay nagtitipon-tipon upang magbigay suporta at panalangin para maging matagumpay ang kanilang activities. Number 10. Day of the Dead. Ang Day of the Dead ay isang ritual na pagdiriwang sa Mexico tuwing November 1 at 2. Ang pagdiriwang na ito ay hindi lamang tungkol sa pagluluksa at pagdadalamhati dahil isa din itong masayang okasyon na ipinagdiriwang upang bigyang parangal at alalahanin ang kanilang mga mahal sa buhay na pumanaw na. Samantala, ang celebration na ito ay tumutukoy din sa native tradition ng mga Aztec at sa religious influence ng mga Espanyol. Ang pagdiriwang na ito ay nagsisimula tuwing November 1 at ito ay tinatawag din na Dia de los Inocentes. Ang araw na ito ay iniaalay nila para sa mga namatay na mga bata. Subalit kapag November 2 naman ay ang tinatawag na Dia de los Difuntos at ito naman ay ipinagdiriwang para sa mga matatandang namatay. Sa 2 araw na ito, ang mga Meksikano ay naniniwala na ang lahat ng mga kaluluwa ng mga namatay nilang mahal sa buhay ay muling bumabalik upang makisama sa kanilang pagdiriwang. Gayon din, ang isa sa mga pangunahing elemento ng selebrasyon ay ang paglalagay ng ofrenda. Ito ay isang altar na inihahanda sa mga bahay o di kaya naman ay sa sementeryo. Ang ofrenda ay pinupuno nila ng mga alay tulad ng mga larawan ng namatay na mahal sa buhay, mga kandila, mga incense, pagkain, inumin at iba pang mga personal na gamit. Ang mga paboritong pagkain at inumin ng mga namatay ay inilalagay din dito bilang simbolo ng pagsasama-sama muli ng mga nabubuhay at mga yumaong kaluluwa. Sa makatuwid, ang celebration na ito ay hindi rin mawawalan ng iba't ibang mga dekorasyon tulad ng papel pikado, marigold at mga kalaka. Ang marigold ay mga bulaklak na iniaalay nila para sa mga patay. At naniniwala din sila na ang amoy nito ay nakakatulong upang gabayan ang mga kaluluwa para makabalik sa kanilang mga tahanan. Maliban dito, ang Day of the Dead ay isa ring mahalagang bahagi ng kultura at pagkakakilanlan ng mga taga-Mexico. At noong 2008, ang Dia de los Muertos ay kinilala ng UNESCO bilang isang intangible cultural heritage of humanity.